Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, 5,594 pasado sa 2025 bar exams. Impeachment ni VP Sara, di bahagi ng deliberasyon sa 2026 budget ayon kay Senator Sherwin Gatchalian. Smuggled cigarette sa Malabon, hinihinalang may koneksyon sa Batangas case. Investigasyon mas pinalawak. Pagbaba ng presyo ng bilihin, target ng DA. Pagtanggal ng unprogrammed appropriations, panawagan ni Representative Laila De Lima. Posibleng tensyon matapos dakipin ng US si Maduro, babala ng ilang senador. Matas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa pinakatampok na balita ngayon linggo, higit sa 5,000 bagong abogado ang inanunsyo nitong kamakailan matapos ang paglabas ng resulta mula sa 2025 bar examinations. Tunghayan ang ulat mula rito. 5,594 ang kabuang bilang ng mga pumasa sa 2025 bar examinations. Ito ay 48.98% mula sa 11,420 na kumuha ng naturang pagsusulit noong nakaraang taon. Ang passing grade ay nananatili sa 75%. Samantala, top 1 ang taga-University of the Philippines na nakakuha ng score na 92.70 na si Jen Roniel Ray T. Sanchez. Ayon pa kay Supreme Court Associate Justice Amy C. Lazaro Javier na siyang naging 2025 bar chairperson. Sa panahon ng 3 araw na bar examinations, nakita niya ang katatagan, determinasyon at tiwala ng mga nagnanais maging abogado. During these 3 days, I was inspired and humbled after witnessing your grit, determination, and faith as you kept aiming for excellence. Despite the challenges, despite the setbacks, despite the fear, the doubt, the anxiety, you showed up. You gave it your all. You cast the dice that determines your fate today. And since the final day of the bar examinations, like you, I have also spent the last 115 days in torturous wait, filled with sleepless nights, relentless prayers, and an excited, determined, and hopeful heart that for many, rather than for a few, today will mark the fulfillment of your dreams and the answered prayers of the village it took to raise you as lawyers. Bilang pagkilala at pagpupugay na rin para sa top 20, narito ang pangalan ng successful examinees para sa 2025. Samantala, ang oath-taking at roll signing ay gaganapin sa February 6 sa Philippine Arena. At sa paglabas naman ng resulta, samot-sari ang naging reaksyon mula sa ating mga netizens, kung saan madalas ay lubos na naging masaya para sa pagpasa ng kanilang mga kaanak. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kay Senator Sherwin Gatchalian, hindi tinalakay sa deliberasyon sa Senado ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang pinagtuunan ng pansin ng mga senador ay ang mga pangangailangan sa budget at epekto nito sa mamamayan. Ipinahayag din ni Gatchalian na hindi niya kinokomentaryo ang mga teorya ni Senadora Amy Marcos tungkol sa alleged pork insertion sa 2026 budget.
Pinagtibay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 6.793 trillion pesos General Appropriations Act para sa 2026 sa Malacanang. Binigyan din ng Pangulo na edukasyon at kalusugan ang tumanggap ng pinakamalaking bahagi ng budget. Kasunod ang agrikultura at serbisyong panlipunan, tiniyak din ng administrasyon ang transparency at mahigpit na pananagutan sa paggastos ng pondo ng bayan. Samantala, nagbabala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD laban sa naglipa ng scam ukol sa 3,000 peso cash allowance. Ayon dito, hindi totoo ang link at nagre-redirect ito ng marketing link. Kung kaya't binabalaan ang mga scammer na tigilan na ang paggawa nito. Abiso pa ng ahensya na manatiling nakatutok sa kanilang social media pages para iwasan ang fake news. Posibilidad na ugnayan ng smuggled cigarettes na natimbog kamakailan sa Malabon at Batangas, iniimbestigahan na ng PNP. Mas malawak na smuggling network, maaari umano ayon sa pulisya. Ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Kasalukuyan ngayon tinitignan ng Philippine National Police ang posibilidad na koneksyon ng 1.5 billion pesos smuggled cigarettes sa Malabon sa kaparehong items sa Batangas City. Ito ay matapos na masamsam ng pulisya nitong bisperas ng bagong taon ang unregistered na produktong tabako sa isang cargo facility sa Malabon kung saan 3 individual ang naaresto bunsod ng kakulangan sa dokumento. Bagaman naging matagumpay ang operasyon, maaari nila itong magpahiwatig ng mas malawak na smuggling network sa bansa. Kaya naman sa utos ni PNP Acting Chief Police Lieutenant Jose Melencio Natatis Jr., pinalawak na ang investigasyon upang masigurado ang ugnayan ng mga insidente. Mula sa pantalan, nakatuon din ang pulisya sa less suspected areas para sa mas mahigpit na pagbabantay. Samantala, ang issue sa smuggling ay nakakaapekto sa lehitimong negosyo na nagdudulot ng kabawasan sa kita ng gobyerno at nagbibigay daan sa iligal na gawain ng mga individual. Sa pinatibay ng interagency coordination, suportado nito ang panawagan ni DILG Secretary John Vic Remulla para sa malinaw na pananagutan. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Vision Network. Natimbog ng Bureau of Customs o BOC ang higit sa 7 bilyong pisong iligal na droga na ecstasy mula Davao. Ayon sa ulat, higit sa 4,000 tableta ng ecstasy ang nakuha sa paliparan ng Clark, kung saan ito'y nakabalot na sa parcel. Bukod pa dito, ayon sa ahensya, lumabag ang nasabing kargamento sa Customs Modernization and Tariff Act. Susunod sa News Force. Peking hotline ng DOTR, pinabulaanan. Pagtanggal ng unprogrammed appropriations, panawagan ni Representative Laila De Lima. DepEd at ilang grupo nakiramay sa pagpanaw ng guro sa gitna ng observation sa klase. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.